Familiar na cell? Familiar na. Alam ba naman yung types of cell and but for this subject to deal with the animal cell. Wala tayong pake sa again, for this subject, animal cells lang tayo. So wala sa manang subject, we're not nag-in depth na yung lecture. For now, starting lang na important na function, mga itsura, mga cells. So again, cells, ano ba? Tama ba? Cell as human living things. All living things are made up of cells. Tama ba? So of course, our cells are defined as structural unit of all living things. And every living thing, then we have cells. What is the difference between the rough and the smooth? Ano meron kay rough na malaki? Ribosome. Kesa parang rough, because of the ribosome, powerhouse of the cell. Now, again, we'll not be talking, we'll not be dealing with placentas natin. Focus lang tayo with mitochondria is the powerhouse. And then, nucleus class, tamang ba, it controls everything. Para siya mastermind, para siya control center, it coordinates all functions within the cell. Okay? Lysosome, anong tawag ng lysosome? Suicide. Suicide ba? So, bakit siya doon? Suicide ka lang po doon. So, lysosome natin siya, they contain mga transmitters, mga oxidants, mga hydrolytic, mga enzymes. Familiar na ba? Cell, of course, our cell plasma is covered with our cell membrane. Again, ano pa ang structure na may cell membrane ng cell? Ha? Phospholipid, bilayer. Bakit siya bilayer? Hydrophilic. Dalawang layer siya na X and H. Okay? Sa dalawang yun, si N, si A. Alin doon yung hydrophobic? Kaya siya nasa loob sa water. That's roughly na. Sige, kumakit. Okay na rin. Alam namin na. Ganyan. Diba kaya sa hydrophobic? Kasi hydrophobic siya, i-stuck na ayaw niya ng tapos siya or ayaw niya sa water. Yan nasa labas. Yan nasa loob siya. Yung X naman ba? Hydrophilic. C-H-I-L-I. Kasi feeling loving. Water loving. Okay, hydrophilic. Hydrophilic, hydrophobic makes up our phospholipid bilayer. So, bakit siya lipid? Itong structure na ito tawag na yung phospholipid. Ilan naman? Ano yung aware? Okay? Itong structure na ito is one phospholipid. Yes? Okay? One phospholipid. Let's start with some of our units. So, may passing na lang. Sinuha ko lang dahil sa book research lang from our Lutera na libro. Ano lang ginagamit na libro sa class? Ano ginagamit na book? Same thing. Pare-pareho lang nila. So again, plasma membrane or our cell membrane. Ano again ang mga structure na nandun sa cell membrane? Phospholipid bilayer. Alin doon yung hydrophobic? Alin yung hydrophilic? So when we say, yung function naman ng ating mga cell membrane, so literally, it covers
know na there are processes, there are certain processes that involve the coming in and the coming out of some molecules, di ba? Yet there are molecules na nasa labas ng cell, they tend to go inside. Tapos may mga waste products in the cell that tend to go outside. May mga ganong processes in cells natin. And yun ang regulate ng ganong processes ng paglabas and pagpasok ng mga molecules, mga materials, they are guarded by our plasma membrane. Nakukuha. Again, yung plasma membrane para silang mga guard, parang mga gate, no? Parang kung sino makasok, sino din yung lalabas sa cell. So again, keep our cell so at act as a barrier para kang pa-hold down sa cell. Second, pag walang cell membrane, do you think secured ang cell? Hindi. Kasi nga, walang cell membrane, walang covering. So next is our nucleus again. Tama ba sa nucleus kayo mastermind? Ito role center ng cell natin. Kasi bakit? Bakit siya? Again, what is inside our nucleus? Tama naman, tama. Nucleus. Pero anong specific na macromolecule yung nakikita inside our nucleus? Specifically our DNA. Kaya nung ina DNA, nucleic acid. Okay, our nucleus as our DNA. Pero si nucleus, may DNA, saan wala si Bartlett DNA? Sinabi na kanina. Sa nucleus. Okay, nucleolus is the site of paggawa ng Bartlett DNA. Yun yung difference. So, right here, right goes down. Nucleic acid na. Kasi nakapadala naman again, nucleus. Again, when we say nuclear envelope, wala na envelope na. Parang pabili. Parang cell membrane din. Ng nucleus natin. Nucleolus, ito. Synthesis of our RNA. Oo, tama din. Tama din naman yung class. Our nucleolus nasa loob ng and then now, important facts na for the cytoplasm, yun na yung nasa labas ng disease. Whatever yung material, yung area outside the nucleus is what we call cytoplasm. And tama ba yung mga organelles, yung mga mitochondria, lysosome, Golgi, ER, nasa cytoplasm, yes or no? Yes, tama. Again, itong cytosol na magkasa, ito yung liquid material sa cytoplasm. Again, yung cytosol, ito yung fluid reduced na cytoplasm. Because the difference ng cytoplasm yung area sa labas ng nucleus. But, yung fluid na nandoon sa area ng cytoplasm is our cytosol. Nakikit ang difference ng cytoplasm. Again, cytoplasm area, nasa labas ng nucleus. Our cytosol ng atin yung mga tubig, liquid na ating So class, this is, I want to reiterate, natin. When it comes to our nucleus, again, this is our nucleus. Ay kung malaking ilong inside. Yung nasa loob ng nucleus, our nucleolus. Anong nasa nucleolus? It is of RNA. Sa nucleus, ano nandito sa nucleus? And then, the difference between cytoplasm and cytosol, itong area na ito class, in our nucleus, itong area, if we're talking about the area outside our nucleus is what? The cytoplasm. Lahat ng area na yan, no? But, the fluid inside this area is what we call cytosol. And again, some difference in ang area, cytoplasm. But with the liquid nucleus, na nasa area na is our cytosol.
And then may isa pang class mo, 98 to 28. Yung cytoplasm. Ano ba? Nasa left ba to? Proto and cytoplasm. Nasa left. When we say cytoplasm, again, cytoplasm is the area, basta wala sa labas ng again, parang ano siya, inside the cell, yung cytoplasm is everything inside the cell minus the nucleus. Again, when we say cytoplasm, yun yung everything inside the cell minus our nucleus. Gets? But when it comes to our protoplasm naman, literally all inside the cell, including our nucleolus, and our nucleus that is what we call protoplasm. Gets? Na the-differentiate sila. So again, cytoplasm, everything inside the cell minus the nucleus. So when it comes to our protoplasm naman, everything inside plus the nucleus. Parang yun siya. Everything na nasa loob, plus the nucleus. Nagigets? Protoplasm and cytoplasm. So class, rough and smooth ER. So for the rough ER, parang may mga tulog-tulog, mga bilog-bilog, o kaya sa rough. And anong mga tawag sa bilog-bilog na yun? Ribosome. Kaya sa parang rough din na. May rough din yung tawag. Rough. So, yung ginagawa is rin ng rough ER and smooth. Parang kahit pa paano safe on detoxification of some of our drugs, mga proteins, andito din. Yung protein synthesis class na i-take note mo, usually, pag madaming rough ER, usually, active yung protein synthesis natin. So again, ito yung site for protein synthesis. Makapag-let mo, di ba? So, ang site for protein synthesis, site of protein synthesis is our ribosome. Tama. And then again, bakit ko nasabi, may rough ER. Pag madaming rough ER sa cell, bakit active yung protein synthesis? Because of the ribosome na naka-attach sa so again, rough ER, may mga ribosomes, usually site for our protein synthesis. Pero pag sinabing site, tatalo protein synthesis, ribosomes na. Kumbaga, nakikisali na si rough ER. So again, rough ER, may mga ribosomes. Tapos for smooth ER naman, can we take note of itong mga lipid production, lipid synthesis, and drug detoxification, alcohol detoxification. Mostly, yung ganun function, may smooth ER. Again, may take note, lipid production, yung drug and alcohol detoxification. Detoxification, etc. usually kay smooth ER. When it comes to rough ER, ano siya, more on protein synthesis. Nakikita, there's a pag-appeared siya, si rough ER, kaya siya with our rights, our protein. So nakuha, na-visualize, mga hoping sa na-visualize, mga sugar. So again, smooth siya kasi walang ribosome. Then next, our Golgi aparatus. So basically, kaya take note lang yung term na pwede nyo i-remember when it comes to our Golgi aparatus that it increase and packages material. Again, storage siya, ay nagpapackage sa mga. Again, then modify or increase mga packages, no? Para sa ano ka? Para sa dissection or dissection. Para gano'n. So, kahit associate, no? Si Golgi apparatus para sa sorting sector. Kasi literally, kayo mapapackage, store, modify ng lahat ng material inside this sector. So, again, this Golgi apparatus. And then, itong Golgi apparatus, can you take note nila? Usually, nasa gilid yan. Pero mga bilog-bilog, sabi na diba? Yung mga bilog-bilog yan, those are called vesicles. Sa tatandaan, vesicles, no? Vesicles, usually, pag-store yung mga vesicles natin para sa mga storage size, mga ano-ano. Glycogen,
sa ating sa ating Golgi apparatus para sa mga boat from the Golgi apparatus para papapunta sa other parts ng cell or event. So para ganun siya, para sa mga boat, no? Mga vessel. Again, our vesicles, sa vesicles, para mga vessels, no? From our Golgi apparatus, papunta sa ang parts ng cell. Again, Golgi apparatus, modify, secrete, packages, no? Sort, etc. Again, form what? Mga bilog-bilog. Tawag sa nila, vesicles. Yun yung pinaform ng mga Golgi apparatus. Yun yung parang parcel. Ganun na lang. Parang ito, medyo familiar. Yung nilalabas ni Golgi apparatus ng vesicle para sa mga parcel. Ano yun, guys? Look for na yun. May pinag-usapan. Kayo. Sir. Kanina pa kayo mag-usapan. Alam na to. Memorize na to. Hindi pa. Anong gagawin pag hindi pa alam? Anong gagawin pag hindi pa alam ang email na last again next week. Wala akong consideration and I give my opinion. So kindly, nakikinig kayo dito when we're having a work. Tama? Tayo katulad kayo sa pangaliwa. So next, let's see how in our test. Ano pa yun? Sabi ko, get para sa mga parcel, no? Para dahil kay sorting sector, yung mga vesicles para sa mga parcel. Kapag sa parts ng ating set. Again, vesicles sa mga bilog-bilog. Ayan, bilog na sa mga compartments, features, so yun siya, vesicles. So again, si Golgi, na yung sorting sector sa China, no? Tapos yung vesicles na pinoproduce ni Golgi para sa mga parcel. Papunta sa kung saan. Again, so, lysosome naman ang natin yung lysosome, suicide, ba. Again, our lysosome, they contain what? Digestive enzymes, mga proteolytic enzymes, mga hydrolytic, mga enzymes. Basically, yung mga enzymes na yan, they tend to destroy mga certain materials. Alam nyo na yung phagocytosis. Usually, diba, si white blood cell, nung nangyari din our white blood cell, diba, our white blood cell, tama ba, they tend to eat yung mga bacteria. Hence, pag hindi mo familiar with phagocytosis, yung white blood cells, diba, they are considered what? Soldiers of the body. So, bakit sila naging soldier? Because sila yung magkakapal sa mga bacteria, mga pathogen. Yung mechanism nila, they tend to eat, literally parang kakainin ni white blood cells, ni bacteria. And yung bacteria na yun, inside the white blood cells, papatayin yun ng mga enzymes. So again, sila yung yung talagang sila na pumapatay, no? Sa mga bacteria na kinain, white blood cells, no? So kaya sila yung mayroong mga enzymes, yung mga oxygen radicals, mga enzymes to digest yung mga kinakain ng mga cells. So again, lysosome, we are called the suicide path. Kaya siya, suicide path. Kasi literally parang since makakay doon na extracellular peroxisome, what is important with our peroxisome, they contain hydrogen peroxide. So yun lang naman. Again, hydrogen peroxide helpful din in fighting mga kinakain. Okay? Peroxisome for the detoxification test. Pero most specific in our peroxisome class, it has what? Hydrogen peroxide. So, kindly write. Wala. So, kindly write. No? Hydrogen peroxide. Kaya sa peroxisome, si may peroxide. Hydrogen peroxide. So, kindly. Ayan, ito. Pinaka-familiar, pinaka-famous, no? With everyone, it is our mitochondria. So, parang may football, parang sausage shape daw siya, red light, no? Na mga sausage shape granules. Mitochondria, no? Important dito, it generates our ATP, or ATP yung parang energy, no? Na cells natin. So, ano meaning parang ng ATP class? Like, form adenosine triphosphate. So, dyan siya ginagawa inside the
dahil sa ating